For today's video, may ayusin tayo na table na ito yung teacher table kung tawagin. Ito, mapapasin nyo nga rito na marami na itong tama. Tsaka nababalutan ito ng mga sticker. Sa drawer niya, wala siyang drawer slide, pero hindi na natin lalagyan, hindi na natin papakialaman yan. Ang papakialaman lang natin, itong mga body niya, tsaka itong pinaka table top, tsaka lalagyan natin siya ng isang pintuan. Yan, papasin nyo, napapaikutan na siya ng sticker. Yan, gawa nga na medyo talaga masama na talaga itsura ng table na to. Ngayon, i-repair natin siya o i-remodel. Ayan, papasin mo nga rito. Ayan, napakalalim na ng part na to. Ayan, napakbak na siya. Ayan, napakalalim ng bakbak ng ating first tie. Ayan. Kaya minabuti ko na tapalan na lang to or patungan ng isa pang plyboard. Gawa nga na sa part din na to, may lobo na rin. Ayan, pagka sinilip ko sa side, ay nakambok na rin siya. Ayun, kaya napilitan talaga ako dito na patungan to ng bagong plywood o plyboard. Yan, para talagang mas mabilis ang maging proseso natin, tsaka mas maging maganda yung kalabasan ng ating trabaho dito. At dito medyo nahirapan nga ako dahil kinutkot natin lahat dito ng mga lumang pintura. Gawa nga ng sticker, hindi na basta-basta matanggal, kaya ginamitan ko ng heat gun. Ang paggamit ng heat gun, kumulo yung dating pintura niya. Kaya talaga naman i-strip talaga natin lahat ng pintura niya dyan. Kaya ang papasin nyo dyan, gumagamit tayo ng heat gun para lang matanggal yung dating pintura niya. Dahil pag hindi natin ito tinanggal, magkukosto ng pagkulo o ng pagkulubot ng ating ipapatong na pintura. Kaya minabuti ko na talagang tanggalin lahat ng lumang pintura dito para mawalan tayo ng problema, kasi isa sa magiging problema natin ito pagdating natin sa finishing kapag hindi natin natanggal yung lumang pintura. Sigurado tayo na kukulo ito, gawa nga ng nainitan na to ng yan. Dahil yung sticker talagang nakakabit dito dati, talagang napakakapit dyan sa table na yan, at hindi natin matanggal na hindi natin ginamitan ng heat gun. Kaya nung heat gun naman natin, nalusaw pati yung dating pintura. Kaya in-strip na lang natin lahat ng dating pintura. Matrabaho man, pero ganito talaga ang proseso na to para maganda yung kalabasan niya. Gusto nga pala ng may-ari na to isa Duco varnish, kaya yun ang gagawin natin dito. At dito pati yung drawer niya, yung pinakapansalo ng drawer niya, isa natanggal na rin. Ayan, papasin yung talagang umalsa na rin to. Ayan, nakapintura na nga ito, pero umalsa, kaya napilitan ako na palitan na to ng bago. At dito ilalagay na nga natin dito yung tabletop na kinat na natin. Yan, lagyan lang natin ng maraming glue para sigurado tayo na hindi bibitaw yung wood o yung plyboard na ilalagay natin dito sa tabletop. Make sure lang na pantay yung tabletop na nilagay natin dito sa dating tabletop para sigurado na maganda yung kalabasan ng mga edging niya. Niler mo natin siya paikot para wag na siyang gumalaw kapag tinernilyo natin o black screw natin. Black screw gagamitin ko rito lalo sa portion na tong pinakagilid niya lahat. Kailangan make sure na marami tayong mga black screw dyan para yung, kasi importante sa lahat yan yung pinakagilid-gilid niya. Importante na wag bumitaw yan, kasi once na bumitaw yan, yung pagkakamasilya natin yan is bubuka. Kaya importante na sa paikot niyan malagyan natin lahat ng black screw o pako. Yan, pwede rin ng pako, pero dito nga black screw ang ginamit ko, tsaka at the same time ginamitan ko rin ng pako sa ibang parte na mayroong mapapakuan para mas maging matibay yung ating edge ng ating tabletop. Ayan, nilagyan ko natin ng mga black screw para sigurado tayo na matibay siya. Ayan. At the same time, sa gilid, ayan, nilagyan ko siya ng mga pako. Ayan. Dahil importante na mga gilid niya hindi siya bumuka. Yung mga gilid na yan ang importante huwag bumuka. Yung gitna, okay lang yan. Wala tayong magiging problema dyan. Gawa nga na 3/4 na may ginamit natin dito na plyboard. Yan, pati itong pinaka-dingding ng gilid o yung sa may front desk niya, pinalitan na rin natin, gawa nga na bumuka na rin to. Malamang sa malamang nabasa to, kaya ganito yung kinalabasan ng tsura ng ating table na to.
Repair lang kasi ginawa natin ito. Sayang din naman kasi yung pinakapaan niya, yung mga body niya. Maganda pa kasi solid wood yung ginamit nila rito. Kaya sayang naman, kaya repair na lang ginawa ko dito. At dito sa isang portion na to is lalagyan din natin dito ng pinaka-cabinet niya. Lalagyan din siguro ng mga libro o kung ano man. Kaya pinalagyan sa atin ng cabinet sa part na to. Yan. Ito na nga nag-itsura ng pagkakalagay natin dito ng cabinet. Ayan, namasilihan na rin natin paikot yung ating tabletop, yung edge. Ayan, mapapansin nyo, mas gumanda siyang tingnan. Gawa nga na kumapal yung konti yung gilid niya. Yung tabletop, kumapal siya ng konti. Kaya maganda siyang tingnan. Lahat yan, batakan na rin natin ng masilya. After natin siya maliha, mapatuyo maliha, yan, primer naman tayo. Epoxy primer yung ginamit natin dyan sa mga dugtungan o dyan sa mga body filler. After natin mabugahan ng epoxy primer yan, pagka natuyo siya, bubugahan ko naman siya ng acrylic white para dun sa ating pang-pondo, para sa ating gagawing husky. Yan, ito na yung automotive white natin para sa ating pondos, para sa ating husky. Mas maproseso talaga pagka varnish o doco varnish yung ginagawa kaysa sa pintura. Ito pinaka tabletop niya, ginawa natin siya wood design. Tapos dun sa mga paan niya, gumamit dito tayo ng graining tool at saka ng basahan lang para dun sa ating under table. Pero dito sa may tabletop, ginawa ko siya ng wood design. O ginamitin natin siya ng brush saka ng basahan para maging maganda yung ating tabletop, para siyang solid wood. Ginamit ko lang dito na tinting color, bright amber, tsaka lang siya black at saka red na tinting color. Lagyan natin siya ng paint thinner. Kasi hindi pa ako masyadong marunong talaga sa paggawa ng mga ganitong design, kaya medyo talaga nahihirapan ako. At saka mahirap kasi mag-isip ng mga buko ng mga kahoy dahil wala naman ako talaga akong nakikita o na-experience na buko. Kaya nahirapan akong mag-imagine kung paano buko gagawin ko dyan. Hindi pa naman tayo ganun kagaling sa pag-drawing, kaya talaga namang kailangan malawak ang imagination natin pagka gumagawa tayo ng ganitong mga design. Importante yung ginagawa ko na to sa may part na to, yung continuity ng husky ng kahoy. Importante yan para magmukha talaga siya na solid wood. Yung continuity ng kanyang biyak o yung kanyang husky ng kahoy. Kaya lahat ng mga biyak na yan o ng husky is kailangan i-continuity natin dito sa gilid para maging maganda lalo yung kalabasan ng ating tabletop. At ito, tinap coat ko na nga, hindi ko na napakita rito kung paano natin siya
nilagyan ng sanding sealer. Pero dito sa portion na to, ito na yung top coat. Ang ginamit ko nga palang top coat dito sa urethane type o yung K92 top coat. Ginawa ko to ng 5 coats para mas matibay yung ating table top. Gawa nga ng picture table to, kung ano yung ipapatong dito, kaya kailangan maging matibay yung ating table top para hindi masyadong masira agad. Ito yung pinaka front desk nya. Papasin nyo yan dalawang klase yung aspin yan. Graining tool dun sa plywood, tsaka sa mga solid wood naman, isa basahan lang ang ginamit natin dyan, o straight line gamit yung basahan ang ginamit natin dyan. Sa bandehan niya o yung sa plywood niya, yung pinaka center, gumamit ako ng graining tools para maiba naman o mag-highlight yung pinaka plywood niya. Gawa nga na kasi may groove yan, hindi pantay kasi yung plywood dun sa ating frame, kaya gumamit ako dyan ng graining tool para lumitaw yung bandeha o yung pinaka center. Kasi yung mga center cover na yan para lumutang siya. At ito na yung ating final na or finish ng ating DIY o yung ating ni-renovate na table na to. Ayan. Ito sa portion na to, yan, pinalitan natin yung dalawang susian niya kasi luma na susian niya o baka wala na susian. Kaya naman pinalitan natin yung lock niya. Ayan. Maganda na yan. Nailalak na siya. Ayan. Ito sa pinakaloob niya isa chocolate brown na lang kinulay ko sa kanya. Pero sa labas niya isa duco varnish. Ayan. Ganyan na yung kanyang kinalabasan ng ating pagre-renovate dito sa ating teacher table. Ayan. Ready for deliver na to. Ayan. Ganun lang guys, and thanks for watching. Tinupok-tupok sa kanya yung mga ganun, wala yung